po dito, long distance po kami ng asawa ko ngayon dahil malayo po work niya. Kasalanan po ba panoorin ang kanilang intimacy through a video? Yun nga lang. Hello! Kamusta po bawat isa? Welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Yan. Alam mo, marami na naman tayong pag-uusapan. At tulad ng pinangako namin sa inyo noong nakaraang linggo, dahil may mga tanong din tungkol sa relationship, especially in the area of intimacy, ang gagawin natin, bagamat may mga specific questions, ay gagawin natin generic muna po para maliwanag ho tayo. Ano? Parang sa ganon, hindi naman masyadong vivid yung ating mga talakayin na kumbaga to the point na yung ating mga imaginations ay mag-create pa po ng hindi magandang epekto sa atin. So, simulan na natin. Ano, Tosca? Mga kuya, mga kapatid, may ko-confess ko sa inyo eh. Ano? Kasi nabasa ko ngayon yung ating NGL question at sa totoo lang, kinakabahan mo ako. Kinakabahan? Ba't kinakabahan? Kasi hindi mo biro tong mga questions, pero naisip ko po, talagang ganito ang buhay. Parang life. Ang hirap. Parang nangyayari po pala talaga sa totoong buhay. Akala ko sa mga pelikula lang. Truth. Kasi yung idea nito, lalo na sa context natin, yung question na sinasabi mo. Ito ko, babasahin mo natin. Katulad ng kinikwento mo kanina sa akin, before the show. Naalala ko yung parang reality kasi na maraming mga mag-asawa na magkahiwalay. In terms of distance. Kasi, di ba? Although, importante yung intimacy sa marriage, sabi, ang lagi na isip natin, magkasama kasi lagi. Pero yung magkalayo, paano? Ayun nga po, kasi sino po ba nag-invento ng intimacy? Ayan. Si Lord na. Si Lord. So, hindi dapat siya masama kasi intimacy is from the Lord. Yeah, between the husband and wife. Ayun, klaro po yan. Tingnan nyo, basahin natin muna ang Hebrews 13:4, no? When it comes to the issue of intimacy in marriage. Okay po. Now, tingnan mo natin, ikaw siguro magbasa kung makikita mo yung Hebrews 13:4. Ay, ako po pala. Ito. Ayan yung Bible mo para. Hebrews 13:4. 13:4. Di ba pa nagkakape po kayo? Yun po yung babasahin niyo po. Hebrews. Coffee. Hindi ako nagkakape. Dito, lalim. Wow, lalim naman. Okay, Hebrews 13:4. Ito na mga kapatid. Marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled. For fornicators and adulterers, God will judge. Ayun. So, yung idea ng marriage bed, ano ibig sabihin yan? Mag-asawa lang. Intimacy. For married couples lang. Married couples lang. Kasi yung fornicator, ano ba ibig sabihin ng Kuya Erwin pag fornicator? Ewan ko, yun yata yung umiilaw. Fornicator yung mga nangangalunya. Yung premarital. Premarital, pwede postmarital, during fornicator. Anong difference ng adultery sa fornicator? Oo, kasi minsan yung fornicator ginagamit nila as a general word to include adultery already. Napaka-specific kasi nun. Pero sa context ng passage, parang dinifferentiate nila, no? Oo. Yun na rin. Basta immorality. Immorality. Yun, amazingly, sa Hebrews 35, di ba sabi gano'n, yung marriage bed, no? Merong detailed na pinakita doon sa Leviticus 18 na instruction ni Lord sa mga Israelites patungkol sa bagay na ito. And ito ang sabi niya, kung titingnan natin sa Leviticus 18, mula sa verse 6, None of you shall approach any blood relative of his to uncover nakedness. I am the Lord. You shall not uncover the nakedness of your father. That is the nakedness of your mother. She is your mother. You are not to uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father's wife. Maaring ito naman ay stepmother, di ba? Sabi nga nun, it is your father's nakedness, the nakedness of your sister. Either your father's daughter or your mother's daughter, whether born at home or born outside.
So kasama na din yung para mga step-sisters, step-brothers. Then you shall not uncover the nakedness of your sons or your daughters' daughter. Mga apo na to, apo. Sabi, and the nakedness you shall not uncover, for the nakedness is yours. The nakedness of your father's wife's daughter. Ito, step-sister na to. Born to your father, she's your sister. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father's sister. O, tita mo naman. The father's blood relative. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister. O, di auntie mo rin. She's your mother's blood relative. You shall not uncover the nakedness of your father's brother. You shall not approach his wife. She is your aunt. Parang lahat sinasa. You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law. She is your son's wife. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness. So you shall not uncover the nakedness of the woman of her daughter, nor shall not take her son's daughter or the daughter's daughter. Parang mas ano pa eh. Tapos sabi, then to uncover nakedness, they are blood relatives. It is lewdness. Now, ito pa, dinagdag. You shall not marry a woman in addition to her sister. Grabe, no? Grabe. As a rival's, sabi rito, as a rival while she is alive to uncover her nakedness. Kasi may mga ganun, ha? Nanay at anak ang inaano. Also, you shall not approach a woman to uncover her naked during her menstrual impurity. You shall not have intercourse with your neighbor's wife to be defiled with her. You shall not give any of your offspring to offer them to Molech, nor shall you profane the name of the Lord. I am the Lord. You shall not lie with male as one lies with a female. O kasama yun dun. Homosexuality. Homosexuality, sabi niya. It is an abomination. Also, you shall not have intercourse with any animal. Pero pa rin ganun, no? Bestiality. To be defiled with it. Nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is a perversion. So kasama sa immorality yon sa marriage, defiling the marriage bed. Ayun. Kaya nga, akabi, meron ba gano'n sa hayop? Isa ba nakuha yung HIV? Naku. Di ba? Sex monkey yun. Ayon sa sinasabi nila. So do not defile yourself by any of these things. For by all this, the nations which I'm casting out before you have become defiled. So, ibig sabihin, ginagawa kasi ito sa ibang bayan. Kayo namang mga taga-Israel, kayo ay at sa akin you are my people, you're not supposed to be doing this. So nagbigay siya ng mga guidelines. So as Christians, ganun din ang sinasabi ng Lord, that we are to be very careful and making sure na yung marriage bed ay malinis, undefiled. So in other words, hindi ka nga pwede sa fornication, as in, siguro for our better understanding do sa fornication, yung yung parang sex before before marriage or kaya naman outside of marriage. Ganon din sa adultery, which is maaring married ka na but to another person na hindi mo asawa. Di ba? So yun yung mas specific yung description. So yun yung sinasabing marriage defilement ng bed, no? So ayaw ng Lord yon. So ang galing po, talagang detalyado po sa Bible talaga. Kaya sakto po ito pong tanong. Okay po. Mga kapatid, are you ready? Ito na po. So, syempre, special kayo at talagang ang desire ng ating mga kuya ay makatulong ho sa inyo. So, ito na ho ang question niya. I am a Christian na po. Ay, nga pala mga kuya, medyo baka ibahin ko ng konti ibang words para hindi lang masyadong graphic. Okay yes, lang po. I am a Christian na po, pero si husband ay hindi pa sa ngayon. Isa po siyang seaman. At struggle ko po kapag on board siya at pinipilit niya akong maging intimate pag nag-video call. Ayan. Call kami. Lagi po akong tumatanggi at pinapaliwanag na masama yun, pero may takot po ako na baka maghanap siya ng iba. Ayun, mga kuya, meron siyang concern kasi baka pag hindi siya nag-submit to sa gusto ng husband, baka sa ibang humanap ng di ba? Tapos, medyo basahin ko na rin po yung isang question. Sabi po dito, long distance po kami ng asawa ko ngayon dahil malayo po work niya. Kasalanan po ba panoorin ang kanilang intimacy through a video? Yun nga lang. Nila mag-asawa. So, yun yung araw pa. Hindi, bilang mag-asawa. Ngayon, kasalukuyan, oo. Kumbaga yun po ang kanilang kinakaharap na dilema, ganyan. Yun. Hindi, no? Oho. Ay, nako. Tanong na sa expert. Dilema. Ang dilim nga ho Dilema. Hindi. Una, balik tayo sa basic principle ng scripture. Ayan. Kasi para maliwanag tayo,
na una, design ng Diyos sa mag-asawa to be intimate. Okay naman yan, di ba? Kasi yun naman ang ng Lord, no? Sabi nga sa Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Okay? Ang idea ng one flesh, nung in-explain ni Paul sa 1 Corinthians 7, 2-5, yung importance ng responsibility ng husband and wife sa para sabi niya, yung katawan ng babae, hindi na kanya yon. Sa asawa niya na yon. Correct. Tapos yung katawan ng lalaki, hindi na sa kanya yon. Sa asawa niya na yon. So ang idea sa Christian, sa Christian perspective, it is not to satisfy ourselves, but to satisfy our partner. Kasi love is not getting, it is more giving. Kaya it's very selfish. Yung isa-satisfy mo lang yung pleasure mo, na hindi mo sinasatisfy yung pleasure ng partner mo. So yun yung idea, di ba? Yun ang idea ng love. And sabi nga ni Paul, for they are one. Tapos in-explain din ni Paul, pag binigay mo sa prostitute yung katawan mo, you are sinning against your body and you are become one with the prostitute. So may connection yun So yung intimacy, may connection yun sa pagiging oneness in the emotion, in the physical, and in spiritual connection. So, crucial yan. So, yung intimacy is very important. Ngayon ang tanong, paano yung babae? Kasi yung tanong niya, ako, naniniwala ako kay Lord. Yung asawa ko, hindi. So, paano yun? Pinipilit niya ako. So, obviously, minsan, pag di ka Christian, napaka-selfish. Yung ka-Christian, selfish pa Sinasatisfy lang yung pleasure nila. Ikaw naman as a Christian, naintindihan mo na your body is also for your husband. What should you do? Alisin mo muna yung fear mo na mapunta siya sa iba. Okay. Isipin mo muna, okay lang ba na gawin yun ng asawa ko? Yun yung mga malaking mga parameters. Medyo malawak yun. Tingnan natin muna yung yung idea ng 1 Peter chapter 3. Okay. Kuya Erwin, tulungan mo naman ako dito sa 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6, no? Doon pa lang sa una, napaka-importante na yung sinasabi tungkol sa sa role ng isang babae na yung asawa niya hindi nagsasubmit sa Diyos. Ano sabi niya doon, Kuya Edwin? In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Yun. Oo. As they observe your chaste and respectful behavior. Yun. So, ano po ba ang pinapakita ng Diyos? One, yung mga babae, hindi naman agad magsasabit sa gusto ng lalaki. Ang crucial dito, how you are to tell the husband or to respond to the husband's request. Ayun. Kaya sabi niya, gentle and respectable behavior. Chaste and respectable behavior, di ba? Kasi pwede naman sabi, yan ang hirap sa'yo, di ka kasi Christian Ganun ka agad, Napaka-ano mo naman napaka-immoral mo. Ay, grabe mo. Wag ganon. Grabe naman. If you are to appeal in a very respectful manner. Yung manner pwede kayo mag-usap. Pwede kayo explain parang niya. hindi ako komportable Yun, hindi siya komportable. sa request mo. Hindi naman, kasi sa totoo lang, maraming possibilities. Kasi ano ba ang emotional connection o effect sa inyo nung gagawin nyo? Di ba? Kaya inisip nyo yung intimacy nyo, whether physical or virtual, ang objective ninyo, ma-reinforce yung inyong emotional and spiritual connection. And in that case, physical at saka emotional connection. And yung mga couples engaging in sexual activities, whether online or via phone, can help maintain intimacy during periods of physical separation. Pero siyempre, may mutual consent yan. Yun nga. Kailangan, lumalabas sa question, parang wala. Kasi ayaw nga ho nung wife. Kaya nga, mag-uusap sila. Kaya ang mahalaga, yung gentle pa rin at saka yung respectful, di ba? Oo. Na pakikipag-usap. Pero two-way kasi yun Two-way. Ayun ang hindi, ako, ang tingin ko, kunyari lang, tayo dalawa. Kunyari tayo dalawa. Pero ikaw yung babae, ako lalaki. Magdidemand ako sexual intimacy na online. Nakikita ko. Sabi mo, hindi. Kasi, disrespectful, hindi makakristyano. Sasabihin ko, at saka selfish ako, sabihin ko naman sa'yo, ikaw selfish ka rin
Ayaw mo sundin yung Pagbigyan. aking Gusto. pagbigyan. Oo. So, both of them accuse each other of selfishness. That's right. So, sino masusunod doon? Basically, the husband. It's the husband. Paano po matrauma yung wife? Kasi wala naman sinasabi ang Biblia patungkol dyan sa Walang black and white. walang black and white pagdating dyan. Kaya ang idea, no, halimbawa, kung discomfort, si Tort, medyo natatakot ako. Yes. Kasi parang, paano kung may makahack? Yun nga ho. At makita yung Totoo aking ho. video, ni ako mapapaya, tayong dalawa pwedeng gamitin against us. That's Pwede right. naman ganun. So, you can ask wisdom from God. Yes, amen. But again, kung pagbibigyan mo yung husband mo, parang katulad ni Sarah. Dito yung example si Sarah eh. Tingnan nyo anong example ni Sarah, pakibasa mo nga. Sa 1 Peter 3. 1 Peter 3 verse... Amazing yung tingnan mo yung verse 4. Verse 4. Tama. But let it be the hidden person of the heart, Yes, oo. with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Tuloy mo. Tuloy mo hanggang 6. 5. Hanggang 6 po. 5 po. For in this way, in former times, the holy women also who hoped in God used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. Verse 6. Just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear. Yun. So anong ginasabi niya? First, entrust yourself to God. Then you pray to God, Lord, paano ko ba sasagutin yung asawa ko? Paano ko ba handle yung sitwasyon na ganito? Then you trust the Lord. Ngayon, si Sarah, ano yung bang request ni Abraham sa Genesis? Sabi mo, magkapatid tayo paano ako mapatay? Ay, grabe. Kasi maganda ka eh. Di ba? Love you. And ako iniisip ko lang hindi explicitly sinabi sa Bible, pero bakit nirebuke ni God si Pharaoh at saka si Abimelech? Bakit nga ho ba? Di ba? Hindi sinabi. Hindi Baka malay mo, si Sarah nag-pray din. Lord, anong gagawin ko dito? Tulungan mo ako kasi ginawa na akong harem eh. Parang kawawa naman si Sarah. Pero bigla ba naman managinip yung Pharaoh? Sabi niya, yung babae kinuha mo, asawa niya yan ha? Hindi natin alam. Maybe si Sarah nag-pray. Kasi siyempre siya yung malalagay sa alanganin. Si Abimelech na naginip din. Kinausap ng Diyos. Galing. Malay mo, nag-pray si Sarah. Hindi natin alam, di ba? But one thing for sure, ang pinapakita rito, you entrust yourself to God. Okay. Doon kayo po makipag-usap sa asawa ko. At my level best, masasabi ko na hindi ako comfortable. Pero, baka naman sabihin sa inyo, pagbigyan mo yung asawa mo. Kasi mahal mo yung asawa mo eh. Tulungan mo siya. Okay. Pero mga kuya, please don't get me wrong, mga kapatid ha. Kumbaga, kasi dito sa question, parang, ba yun yung husband? Grabe naman makarequest. Pero, kudos po dun sa husband. I'm not saying, but, naisip ko nga po na, okay, may needs ang lalaki, but, in fairness dun sa husband, at least, before, kasi pwedeng sa iba na lang siya, naghanap na lang talaga siya ng babae dun sa, pero dahil may need siya, at least dun pa rin siya sa wife, parang, Yes. tinry pa rin niya na, sa wife. Kasi hindi pa naman, una-una, wala naman siyang pananampalataya pa sa Panginoon Diyos. Kayo nga sabi, di ba? Even if your husband does not obey the word. Oo nga ho, no? Nasa Bible pala yun. Kasi basta in your respectful manner. Mali mo, maintindihan ng asawa mo. O nga naman, napaka-unfair ko naman sa asawa ko. Hindi natin alam. Paano kung in-insist niya? Out of your love for the husband and for the Lord, gagawin mo yon. Pero with all the appeal na ginawa mo, sinabi mo in a gentle way. In a respectful way. Short, ang issue dito, hindi naman kasalanan eh. Hindi mo magkasalanan? Wala sinasabi sa Bible kasi. Wala siyang direct instruction. So it's not a sin issue. It's only a preference issue. Issue of preference. Preference ko. Ganyan eh. So magkakasala po ba yung wife kung hindi siya pumayag dun sa video call? Oo, sabi sa Bible. In a sense kasi. Sa Bible, sa Romans, sabi, whatever is not of faith is sin. Yun ang kanyang paniniwala eh. So, tapos ginawa niya yun. Parang na-prick yung konsensya niya. Pero, dapat yan, kinakausap din ng husband yun. Kasi sabi sa binasa natin sa 1 Peter you husbands in the same way. The same chapter. Tama ka, verse 7. Live with your wives in an understanding way as with someone weaker.
since she is a woman, Yun na nga. and show her honor as a Hindi. heir. Oh. Kasi ang tanong doon sa hindi Christian yung lalaki. So ang assumption natin, even the instruction here, yung lalaki hindi Christian. Yung sa worst case scenario, yung babae lang ang Christian. So ang heart mo is to win the husband. With the husband. With the husband. Hindi naman Kaya wag mundaanin sa ganda lamang, sabi nga not merely external, kundi yung espiritu mo na nagtatrust sa Diyos. Yung word na in the same way na phrase, yun yung kay Jesus, unfair treatment, unjust kumbaga judgment na ginawa sa kanya. Pero he did not revile, he did not threat, did not give threats dun sa mga nag-aano sa kanya, but he entrusted himself to the God who judges righteously. Yun ang context niyan sa 1 Peter chapter 2. Kaya in the same way, di ba sabi niya? So, maaring unjust yung request, but you trust the Lord first. You entrust yourself to God, then kung bigyan ka ng wisdom na nyo to appeal in a respectful way, yun ang gawin mo. Ngayon, kung talagang hindi, nag-insist pa rin yung lalaki, and you submit because you love God and you love the husband and you want to win the husband to the Lord. Pero mga kuya, may tanong ko. So, di ba, syempre, kaya nga, kumbaga, they have to be amenable para hindi masira yung marriage. What if, pag nangyari yung video call, yung wife naman, feeling niya, na-violate siya as a woman, as a wife. Baka lalong hindi rin maganda yung maging maganda yung marriage. Kaya nga, yun nga ibig sabihin ko, kaya meron kayong mutual consent, mag-uusap kayo. Ayun. I-explain mo sa kanya, ang end natin is magkaroon tayo ng emotional, physical, emotional, spiritual connection. So pag-uusapan nyo, ang mahalaga sa mag-asawa kasi communication Christian kayo, hindi, you communicate, you talk. Diba? So kailangan, express mo yung concern mo, basta in a respectful manner. Yung iba kasi nga, pag nagsabi, yun ang hirap sa'yo, hindi ka naniniwala sa Bible wala kang pagmamahal kay God. Ako, kay God ako. Di ba? I would rather please God than man. O di lalo na turn off na yun. Ang husband kay God, gano'n. Parang kinondem mo na yung asawa mo. Wawa naman. Pag sinabi naman, sumagot naman siya, pakita mo nga sa Bible yan. Ayun na nga. Meron bang video call sa Bible? Wala naman Joke lang. Wala pa. Kaya nga ang punto natin, ang heart ng Diyos, yung behavior natin. Yun po talaga yung issue doon. How we behave. That's the issue. Kasi wala namang specific instruction kasi it does not exist at that time yet. Di ba? Wala pa So how can you give an instruction hindi pa nag-exist? Parang nga yung wag na. Pag natin magsabi sa politika. Parang decision, hindi pa nag-exist. Bakit mo? Parang hindi mo nang pwedeng yung rule. Pero ang idea ng Diyos is still the heart more than the act. Di ba? Kasi kahit naman sa judgment natin, napatay yung isang tao, ano ba yan? Is that intentional? Is that premeditated? Di ba may mga aksidente kasi Opo. di ba? So, kino-consider yon. Opo. Ganon din sa bagay na ito, na yung heart mo, Lord, mahal kita, I want to win my husband, hindi pa siya Christian. Yes. So, respectfully, appeal. Pero kung di siya pumayag, magsasubmit ako dahil sa inyo, Panginoon Diyos, hindi dahil sa Kanya. Ayun. Oo nga. Okay? Talaga naman ang buhay. Talaga talagang ka-challenging Hindi na kasalanan yun. For example, kayong dalawang asawa mo, sasabihin niya, hindi ayok. Gusto ko ng maibang ating Style. Tumahol ka naman ng 5 minutes. Ano ba yan? Hindi kasalanan yun. Hindi kasalanan yun. Kasi hindi yan mag-uusap talaga kayo. In other words, kayong dalawa mismo, ito, kasama na doon sa video kayong dalawa, mag-uusap kayo about your boundaries. Ayun, ano ba yung mga dapat ninyong gawin? Ano ba yung mga dapat na hindi? Tapos ano ba yung mga risk na mga ginagawa natin? Kasi once you video something, may record yan. And kung paano mabuksan ng iba yan. Totoo po yan. Katulad ng mga nangyari in the past na nagpaayos ng laptop, in-expose para extort sila. Yung mga ganun ba? So, many possibilities. Kaya dapat kinukonsider yun yung privacy and security, kinukonsider nyo rin yung accountability and support, ganyan. So ngayon, kung nalilito ka pa,
pwede ka nung masamang pumunta ka sa kaibigan mo na you trust or your pastor that you trust. You can ask. You can ask. Ingat lang kayo ha. For example, kung kayo yung babae magtatanong, huwag kayo magtanong sa pastor yung lalaki na kayo dalawa lang, di ba? Baka tao din yan. Baka matukso pa yan. Mabuti asawa, kausapin ninyo, tanungin ninyo. O magtanong kayo sa marami pa. It is just one of the factors that you can consider. But still, napaka-importante yung naintindihan natin yung mga possible repercussion ng ating action. At lagi natin isipin, Lord, ang hangad namin is to glorify you. Pangalawa, Lord, we want also to yung aming connection between husband and wife. Yes. So, important. Then you set your boundaries. Ayun. Hanggang saan tayo pwede. Total, walang specific instruction mula sa scripture. But basta ang heart natin is to please our Lord. Ayan. Kaya nga, sa relationship, crucial yun. Hindi mo sinasatisfy yung sarili mo. Sinasatisfy mo yung partner mo. Napaka-selfish natin. Ngayon, kung Christian ka na, iniisip mo, Lord, I want to glorify you. I want to be pleasing by serving my wife's need, kung ako lalaki. And kung babae ka naman, I want to serve my husband's needs. Hindi lang yung need mo. Kaya nga, even in the practice of intimacy, may communication. Nag-i-enjoy kayo talaga dapat for the Lord. Kasi gift ni Lord yan hindi yan masama, gift ni Lord yan. Talagang, kasi may mga technology na ho kasi mga nagaganap, kaya ganyan nag-e-evolve na ho yung mga para-paraan. Anyway, so mga kuya, ito na ho, dumating na ho tayo sa pagkakataon na makakapagbigay tayo ng words of encouragement. So sa mga ating mga nanonood, mga kapatid na baka natutrauma na kayo, video call, sa mga Zoom link, baka natutrauma na, pero wag po kayo matrauma dahil meron naman hong words of encouragement na ating mga kuya. And siguro mga kuya, parang siguro it's more of parang how do we preserve the marriage, no? Parang yung marriage bed undefiled, how do we keep the marriage, parang on fire, parang, di ba? Parang kahit na ilang taon na kayo mag-asawa, parang nagliligawan pa rin kayo, gano'n mga kuya, di ba? Oo, okay yun. Pero mga kuya, may challenges Katulad yan, yung video call, challenge yan. Pero mga kuya, how can we encourage mga ating mga kapatid na, let's stay strong! Ayan. Okay. Ang marriage, the relationship between husband and wife, it takes two. Sabi nga it takes two to tango. Hindi pwedeng puro yung, just because the husband is the head of the family, means that siya lahat. No? Siya magbibigay, siya magpaparaya, and all these things. Tapos, the wife will just do nothing. Hindi. Kailangan pareho. So, the best is to perform your respective roles, which means that the husband should love the wife as Christ loved the church. Tapos yung wife should submit. Pareho yan. Hindi pwedeng yung husband lang puro love, hindi nagsasubmit yung wife. Hindi mag-work yan. Hindi magtatagal. So, both the husband and wife have specific roles to play. Dapat gampanan nila yun to enjoy and experience a fulfilling married life. Praise God. Alam mo ninyo, ang intimacy is a gift from God for married couple. No? Kaya sabi nga ng instruction ni Paul sa 1 Corinthians 7, and I would like to read. Now, concerning the things about which you wrote, meaning parang sinulat nila ito, no? Ini-inquire din nila kay Paul. It is good for a man not to touch a woman, but because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. The husband, look at the words, must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. Sabi niya, the wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. And tinan niyo instruction, stop depriving one another except by agreement for a time so that you may devote yourself to prayer and come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Alam nyo, that's ang dugtong pa ni Paul doon, this is not a command, it's a concession. Kasi nga,
wala talagang direct na command, no? Pero ito isang bagay na dapat nating maintindihan in any relationship. Una, ano ating intent and context of intimacy. So, tingnan natin yung pinaka-intention why we're doing it. Kasi crucial yun eh. Tapos pangalawa, meron tayong tinatawag na mutual consent. Di ba? Hindi lang to isang tao, pinag-uusapan to kasi you're no longer one, but you are no longer two, but one. Diba? Tapos meron tayong tinatawag na cultural and religious perspective na dapat din natin igalang sa isa't isa. Ano ba ang view nito sa kanyang pananampalataya? Anong view nito sa kanyang kondisyon? So, yun pa lang, meron pang mga tinatawag na potential considerations. Like katulad na sinasabi natin, yung privacy and security, yung impact ng relationship. Ano ba impact nito sa relationship natin kung ginawa natin? Anong impact nito pag hindi natin ginawa? Di ba? At ganun din, pwede natin i-consider accountability and support where we can consider involving trusted friends or mentors if the couple is unsure, no? O is unsure about the appropriateness of their action, especially within their community context. At kaya po, tingnan nyo rin ano yung personal comfort ninyo. Pag pinanonood yung mga videos ng inyong sariling mga pinaggagawa, ano ba yan? Ano ba effect sa inyo yan? So, lahat yan, pinag-uusapan. Basta ang bottom line, it is always for the glory of God. Kaya, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Mga kapatid, itong bagay na ito, hindi po magiging serious sa bagay sa atin kung hindi tayo totoong may relationship kay God through Jesus Christ at empowered by the Holy Spirit. Kasi mahirap ang self-control. Hindi natin kaya yan. And minsan sa long-distance relationship, may self-control din na ine-exercise. No? Kaya ito ay pinagpe-pray. Kaya in-encourage namin kayo, kung kayo nag-struggle sa bagay na ito, why don't you first submit yourself to God and allow the power of the Holy Spirit to work in you and trust the Lord that He will help you overcome your struggles, diba? Sa bagay na intimacy. And God will give you wisdom because He's the source of all wisdom, how to exercise such gift in the context of distance and of course, of yung talagang relationship nyo as husband and wife. Huwag nyo gagawin sa iba, ano? Yun lang po. Ngayon lang may encourage ko sa inyo, surrender yourself to Jesus and enjoy the gift. Yay! Praise God! Mga kuya, salamat po sa inyong napaka-extensive na words of encouragement. Praise God! At share mga kapatid! Tagline na ho. Ayan! Alam nyo, sa relationship, ang dami talagang hamon. Minsan, parang kang inuulan. Inaaraw. Pinapagyo. Kaya naman, kung kailangan po ninyo ng payong, andito po Payong Kapatid! Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masayang-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!